Takot ka rin ba katulad ni Moses? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ryoko Celine, Alvin Reyes, and Johnny Basilio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating mga devotions. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po kay Moses. Ito po ay continuation ng devotion natin kahapon. Yung kahapon po ay introduction lang patungkol kay Moses. At ngayon po ay pag-aaralan naman natin yung panawagan ng Diyos kay Moses. So si Moses po ay pinanganak siya sa Egypt na, no, at pinaanod siya sa ilog, palutang-lutang siya dun sa, nandun siya sa basket, inampon siya nung anak nung Pharaoh, lumaki siya educated siya sa Egypt, at sa pinag-aralan natin kahapon, pinatay niya yung isang Egyptian kasi nga, gusto niyang kumbaga ipagtanggol, or yung sense of justice niya masyadong mataas, inaabuso ng Egyptian yung kanyang yung kapwa Hebrew ni Moses, at pinatay niya yung Egyptian. That's the reason why he went to Midian. Tumakas siya kasi siya naman yung papatayin ni Pharaoh. So, ilang taon si Moses dito ng mga panahon na ito? Ah, kung kukumputin natin, 40 years old siya nung tumakas siya sa Egypt, at pumunta siya sa Midian. That's sa Midian nagstay siya, I think, for another 40 years. So 80 years old na siya nung tinawag siya ng Diyos para bumalik sa Egypt para palayain yung bayan ng Israel. So during this time po, nung 80 years old na, isipin nyo matanda na, no? Tsaka pa lang. Kaya po hindi po too late sa inyo mga senior citizen na nanonood ng devotion natin, no? Hindi pa too late sa inyo kung may ipapagawa si Lord. Hindi pa huli ang lahat. Si Moses po nung tinawag ng Diyos, 80 years old na. So during that time, may nakita siyang nagliliyab na halaman pero hindi natutupok ng apoy. Nilapitan niya yon, to suddenly nag-usap na sila ni Yahweh. At sabi po dito sa verse 7, "The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey." So sabi ng Diyos, narinig ko yung iyak nila, yung pagdurusa nila sa Egypt. Kaya nagdesisyon ako, ililigtas ko sila. Papalayain ko sila mula sa pagkaalipin sa bayan ng Ehipto. At because of that, tinatawag ni God si Moses. So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, God is a missional God. Ito po talaga yung kailangan tumanim sa puso't isipan natin, no? Na yung Diyos, He is a missional God. God is on a mission. Ang Diyos ang may mission. Huwag mo isipin na meron kang misyon. Ang Diyos ang may misyon. Tayo invited sa mission ng Diyos. Kaya po, huwag tayong mag-imbento ng sarili nating purpose dito sa mundo. Huwag tayong mangarap ng para bang walang Diyos. Ang pangarap natin, i-align mo doon sa kagustuhan ng Diyos. Kahit ano pa yan, no? Kahit sa career, sa trabaho, negosyo, pagpapamilya, pag-asawa, lahat ng yan ina-align natin sa mission ng Diyos. Tandaan natin, God is on a mission. God is a missional God. Bago po tinawag ng Diyos si Moses para magmisyon, si God muna yung nauna sa mission. Sabi po rito, the Lord said, I, hindi ikaw Moses, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Verse 8, so I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of the land into a good and spacious land. Ito yung mission ng Diyos. Sabi niya, ako ang magpapalaya sa bayan ng Israel. Dadaling ko sila sa lupang pangako. Kaya mga kapatid, God is a missional God. Pag tinignan niyo yung kabuuan ng Biblia, it's all about God's mission. God's mission to rescue His people. At kabilang na po tayo sa mission na iyon. So tandaan po natin yan. Yan po yung pundasyon ng Biblia, no? It's all about God. God is a missional God. Pangalawa po, God calls us to a mission greater than us. Ang Diyos po, tinatawag tayo sa isang misyon na mas higit pa sa buhay natin, mas higit pa sa atin.
Parang ganito lang po yan mga kapatid eh. Marami po sa atin single pa, no? Minsan pag single ka, parang life is all about you eh. Parang pag nangarap ka, puro patungkol sa'yo, no? Kadalasan ganun. Pero pag ikaw nagkapamilya na, asawa, mga anak, no? Nakikita mo yung mga anak mo, nagkakaroon ka ng greater mission, bigger than your life. Mas matindi na yung mission mo, higit pa sa buhay mo. Kasi nga may mga umaasa na sa'yo, may anak ka na. Minsan nga yung mga magulang natin dyan, hindi na iniisip yung sarili nila, iniisip na lang nila yung mga anak nila. Yan po yung ibig sabihin ng God is calling us to a greater mission, bigger than us, bigger than life itself. So si Lord po, nang tinawag niya si Moses, sabi niya, okay, Moses, I'm a missional God. May mission ako, may gusto akong gawin, may gusto akong accomplish. Now you go. Antindi rin ng Diyos, no? Sabi niya, verse 10, so now, go. I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. O kala ko ba, Lord, mission nyo to? Kala ko ba kayo may gusto? Kayo may gusto niya, kayo may plano niya, kayo gumawa. No, parang, kung isipin mo, di ba? Pwede naman yung reply ni Moses eh. Pero, dito ba makikita natin na yung Diyos may mission, tapos gumagamit siya ng tao. Hindi, kaya naman gawin ng Diyos yan. In just one stop, lalaya yung bayan ng Israel. Pero alam nyo, yung Diyos natin kakaiba eh. Tumatawag pa siya ng mga hindi naman qualified para gawin yung mission which is greater than life itself. Kasi masigit pa to sa buhay ni Moses. Si Moses may pamilya, may mga anak. Pero yung pinapagawa sa kanya, greater than his own family. Iligtas yung bayan ng Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Dito na po sabi ni Moses, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Sino ako? Ito na yung sinasabi ni Moses, bulol ako, hindi ako makaharap sa tao. Back and forth, usap sila ng Diyos, nagbabargain sila ng Diyos. Ang conclusion ni Moses, Lord, iba na lang isend mo. Wag na ako. And that leads us to point number 3. God empowers those whom He calls. Ini-empower ng Diyos, pinapalakas ng Diyos, pinagpapatagumpay ng Diyos lahat ng kanyang tinatawag. Kaya bagamat sinasabi ni Moses na, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? And God said, I will be with you. I will empower you. Kasama mo ako, wala ka nang dapat ipag-alala. And this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. To sa sumunod na chapter niyan, may mga bargain pa sila, no? Hanggang sa pinakita ng Diyos sa kanya yung mga miracles na kayang gawin ng Diyos. So, God empowers those whom He calls. Hindi naman si Moses ang magpapalaya sa bayan ng Israel. Sabi ni God, I will be the one to rescue my people from the land of slavery. Sabi niya, ako, Moses, gagamitin lang kita. Kaya mga kapatid, tayong lahat gagamitin lang tayo ng Diyos. At pag may pinapagawa sa atin yung Diyos, huwag nating isipin na gagawin natin yan sa pamamagitan ng lakas natin. No. Gagamitin ka ng Diyos at yan Diyos din ang magbibigay sa'yo ng lakas. At si Lord din ang magbibigay sa'yo ng lahat ng resources na kailangan mo at hindi ka magkukulang. Hindi ka kukulangin ng resources kapag may pinagawa sa iyo ang Diyos. Kailangan mo lang yung gawin sa kaparaanan ng Diyos. Now, bilang application po sa pinag-aaralan natin na ito, number 1 po, engrave. Engrave in your mind that God is a missional God. Ibaon talaga natin sa isipan natin na yung Diyos, siya yung missionary. Siya talaga yung missionary. Hindi ikaw, hindi ako. Huwag tayong mag-imbento ng sarili nating mga mission sa buhay. Kasi merong mission ang Diyos kung saan gusto niyang mag-participate tayo. Magkaroon tayo ng role sa mission ng Diyos. Ito po yung isang, nagbago ng kumbaga paradigm shift sa akin. Na laging iniisip yung church may mission, no? Yung church merong mission. Pero minsan nakakalimutan ko na, teka, yung Diyos ang may mission, yung church invited lang. Yung Diyos may mission, ikaw at ako invited sa mission ng Diyos. Welcome ka mag-participate kahit hindi ka kailangan ng Diyos. Hindi naman kailangan ng Diyos si Moses eh. Reluctant nga siya eh. Ang dami niyang sinasabing, wag na lang ako, iba na lang. Yung talagang nasa puso niya, may pamilya ako, may anak ako, iba na lang. Reluctant. Puno ng pagdududa sa sarili. Pero ginamit pa rin ng Diyos.
Bagamat di niya kailangan si Moses. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Pero salamat sa pribilehiyo na pwede tayong gamitin ng makapangyarihang Diyos. It's a privilege to serve God. Number 2 po, embrace a missional life by fulfilling God's mission daily. Yakapin po natin yung missional life. Kung merong missional God, dapat magkaroon din tayo ng missional life. Ibig sabihin, every day you have a mission from God. Araw-araw po yung mission ng Diyos, hindi po yan, parang one time, big time. It's everyday mission. Kahit sa asawa mo, may mission ka. No? Sa mga anak mo, may mission ka. May specific mission ka everyday sa anak mo. May dapat kang gawin para sa anak mo, para sa kapatid mo, para sa katrabaho mo, para sa boss mo, para sa empleyado mo. Everyday, may pinapagawa sa iyo si Lord. Kaya nga po yung buong buhay natin dapat, para masabi mong matagumpay yung isang buong taon mo, dapat matagumpay yung bawat month ng taon. Para masabi mong matagumpay yung isang buwan mo, dapat matagumpay yung bawat linggo at bawat mga araw. Sa makatuwid, yung isang buong buhay mo na 80 years, para maging matagumpay yon, dapat matagumpay yung araw-araw mo. Araw-araw na binigay sa'yo ng Diyos, araw-araw meron kang misyon, araw-araw may pinapagawa sa'yo si Lord, nagagawa mo lahat yon para yung kabuuan ng buhay mo maging isang matagumpay na buhay. So embrace a missional life by fulfilling God's mission daily. Hanggang sa paghuhugas ng pinggan, pagluluto, pag-alaga ng anak, no? Pag yung misis ko puyat na puyat, ako puyat na puyat din. 30 minutes pa lang akong pipikit, biglang sabihin sa akin ng misis ko, Daddy, kailangan magtimpla ng gatas. Automatic, bumabangon agad ako, tas kahit antok na antok pa ako, nagtitimpla na ako ng gatas. Tapos papasok ko sa kwarto, padedeme yung anak mo. That's part of God's mission, no? Alagaan mo yung anak mo. And it's daily. Pangatlo po, emerge victorious from every battle by the power of God. Lahat tayo susuong sa isang digmaan. Lahat tayo susuong sa isang gera. Lahat tayo susuong sa isang challenge. Dapat ang tingin natin sa isang challenge, may perspective ng mananagumpay. Parang tinitingnan mo yung isang challenge sa buhay or problema o kung ano man yan, lalamunin ko ng buhay yan, no? May ganun tayong perspective na I will conquer this. Why? Because we have a big God who called us to do this task. Hindi naman natin gagawin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng ating lakas. Tayo ay ginagamit lang ng Diyos at ang Diyos ang magpapalakas sa atin. So in every battle, inisip mo na agad, malalampasan ko to. I will emerge victorious. Kumbaga kumbaga kung tubig yan, no? You will plunge into it. Talagang makikibaka ka doon and then aahon ka na mananagumpay. You will emerge victorious from every battle by the power of God. Umasa tayo sa lakas at biyaya ng Diyos. You just have to make sure na yung ginagawa mo ay yung bagay na pinapagawa ng Diyos. Kasi ang susuportahan lang ng Diyos ay yung mission niya. Hindi ang sarili mong mission, ang sarili mong mga plano at mga kagustuhan sa buhay. Tandaan po nating mabuti yan. Ang susuportahan ng Diyos ay yung sarili niyang mission. Kapag nandun ka sa mission ng Diyos, nandun din ang support ng Diyos. That's why you have to, be sure. You have to make sure that what you're doing every day is God's mission. Gusto ng favor, blessing, support, protection of God, you need to do God's mission. Now, para po sa ating discussion, why do you think God chose Moses even when Moses felt afraid and unready? Bakit ginamit pa rin ng Diyos si Moses kahit na reluctant siya, takot, at hindi handa? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper video, why is the Bible like a movie? Bakit yung Biblia parang isang movie? Pag-usapan po natin yan right after this devotion. Tayo po'y manalangin. Father God, sometimes I feel small and unsure. Just like Moses did. I see your holiness and I know I'm not strong on my own. But you still call me. And you promise to be with me.
Thank you for not giving up on people who are afraid. Please help me hear your voice clearly and trust you more than my fears. Teach me to obey you step by step, even when I do not know what will happen next. I want my life to follow your plan and bring you honor. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Brother Erwin na partner po natin sa devotion natin ito. At kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.